Hi, good evening everyone. Good evening dito sa Middle East. So, kaya tayo ng salita ng Panginoon, no? Habang atin ito pinag-aralan ay ating nag ano tayo uh, video para ipaabot natin sa mga most people needed spiritual food, which is the Word of God. So the the lesson na gusto kong turo sa atin is about the Word of God. The Word of God is sharper than a two-edged sword. Amen. Gaano po ka talas ang salita ng Diyos. Hinahintulad to, hinahambing ito sa dalawang talim na magkabila. Sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the word of God is quick, mabilis, mabisa, quick and powerful. Mabilis na, mabisa pa, no? Pero sa tao, sa atin, sa human, pagka mabilis, sometimes ay doon tayo madalas nagkakamali, no? Pero ang salita ng Panginoon iba. Kaya nga ang tawag sa kanya sharper than a two-edged sword. Kasi ano sa'yo, powerful, quick and powerful, and sharper than any two-edged sword. Yun na nga, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya niyang tagusin. Yun na lang yung pinaghiwalayan ng espiritu at kaluluwa. Hindi kaya arupin ng human being yun, mga kapatid. Pero ang Word of God, kaya niyang iayos yun, kaya niyang isitil yun, kaya niyang tagusin at maging yung iniisip. Kaya ingat po tayo na ano man yung isipin natin sa ating kapwa, lalo na especially, di ko man tinatakot kayo, yung mga nag-aral sa salita ng Diyos, nalig at talagang ano niya to, hinihimay-himay. Ingat po tayo dun kasi kaya kang i-discern sa magitan ng salita, kapangyarihan ng salita. Kaya powerful, quick and powerful, sharper than any two-edged sword. So yun ang dapat, kaya tayong ma-discern, no? Ano yung ating inasa puso pala natin, naiisip pala natin, kaya niya na yung ano yung basahin, no? So kaya ito yung ating topic. Gusto ko pong actually dapat kanina pa, pero nabisi lang tayo. So yan, so God bless po sa atin lahat, no? Nawa meron po tayong na sundan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So ganun lang po, huwag nating habaan. Bakit ko po ginamit itong social media platform? Kasi talagang ayaw man natin, whether we like it or not. Ang ano talaga, sabi nga ng iba, 5 years from now, ano na ang magiging takbo ng mundo, di ba? Sabi nga nila, yung AI talagang wala nang halos yung manhan, talagang ang gagawa mga AI na. So ang human, siya na lang yung mag-operate ng mga magma-malfunction. Pero more or less, or talaga AI na, computer na. So mapag-iwanan tayo, lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung mag-depend lang tayo sa tawag ito, yung actual ba, yung physical. Pero sa social media mas malawak ito.
Kaya yun po yung aking na analisa. So maraming po salamat at mag-ingat po tayo at God bless po sa ating lahat. Patuloy tayo pag-pray ang ating mga laban sa Pilipinas, ang ating government, ang kalamidad, yung mga naapektuhan, yung mga laki pong epekto niyan, yung panay ulan, dahil alam naman natin na tayo ay yung mga naghanap buhay, no? Bihira lang naman yung mga nasa office. So karamihan talaga or higit sa karamihan ay nasa expose talaga, nasa field, kaya mahirap pagka ganyan ng ano. Bukas nga kaya mo cancela na naman yung mga face to face ng school dahil nga sa lumalalang ulan at baha, ano. So yan lang po, God bless po sa atin lahat.